Isang malutong na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng kanilang munting kusina. Kasunod nito ang isang pirasong papel na marahas na inilapag sa ibabaw ng kanilang luma at nagkalamat ng lamisang kawayan. "Pirmahan mo yan." Ang boses ni Aling Maritz ay walang bahid ng anumang lambing. Ito'y matigas, malamig, at puno ng otoridad na matagal nang kinatatakutan ni Celestine. Napatingin si Ara, ang tawag sa kanya ng ilan, mula sa sahig na kanyang winawalis patungo sa kanyang ina. Nakatayo ito na parang isang general, ang mga kamay ay nakapamiwang, at ang mga matay nanlilisik na para bang si Ara ang pinagmulan ng lahat ng problema sa mundo. "Ano po to, Nay?" Mahinang tanong ni Ara, kahit pa may hinala na siyang gumuguhit na parang lason sa kanyang dibdib. "Huwag ka nang magtanong-tanong pa, Celestine. Kontrata yan," sigaw ng kanyang ina. "Pirmahan mo para matapos na ang problema natin." Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga bato. Problema? Iyon ba ang tingin sa kanya? Isang problema na kailangang masolusyonan. Ang kanyang ama-amahan, si Mang Cardo, na kanina patahimik na nagkakape sa isang sulok, ay tumikhim. "Gawin mo na lang ang sinasabi ng nanay mo, Ara. Para rin naman to sa pamilya. Para sa pamilya." Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan, ngunit ang naririnig niya ay ibang kahulugan. Para sa kanila. Hindi para sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang sarili sa lamesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang papel. Marriage contract. Kontrata ng kasal. Ang pangalan niya, Celestine de la Cruz, ay malinaw na nakasulat doon. At sa kabilang linya, isang pangalan na ngayon niya lang nakita, Adrian Grayson Montoya. Sa ilalim, sa mga detalye ng kasunduan, ay nakalagay ang isang halaga na nagpatigil sa kanyang paghinga. 1 million pesos. 1,000,000. 1,000,000 eh. Bulong niya, hindi makapaniwala. "Utang po natin to." "At wala tayong pambayad," sagot ni Maritz, ang boses ay lalo pang tumaas. "Pero mabait ang pamilya Montoya. Pumayag sila na kalimutan na ang utang kapalit ng pagpapakasal mo sa anak nila." "Pero sino po siya?" Naramdaman ni Ara ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan. "Mayaman. Napakayaman," sabi ni Mang Cardo, may kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. "Ikaw na ang mapalad, Ara. Bubuhayin ka sa karangyaan." "May isang kondisyon," biglang sabat ni Maritz, at ang paraan ng kanyang pagsabi ay nagpadala ng kaba sa dibdib ni Ara. "Lumpo ang lalaki. Nabaldado sa isang aksidente." "Pero ano naman yon? Aalagaan mo lang siya, at lahat ng gusto mo, makukuha mo. Isipin mo, hindi mo na kailangang magtrabaho habang buhay." Lumpo. Ang salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Ara na parang nagbabagang bakal. Ipagkakasundo siya sa isang lalaking hindi niya kilala, isang lalaking lumpo, para sa 1,000,000 pisong utang na hindi niya alam kung saan nanggaling. Pakiramdam niya ay isa siyang produkto, isang bagay na ipinagbibili. "Ayoko po," halos pabulong niyang sabi. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napakabilis. Hindi niya ito inaasahan. Napahawak siya sa kanyang namumulang mukha, ang mga luha ay biglang nag-unahan sa pagtulo. "Wala kang karapatang tumanggi," sigaw ni Maritz. "Kung hindi mo to gagawin, alam mo kung sino ang isusunod ko, hindi ba? Si Lira. Baka mas malaki pa ang halaga niya kaysa sayo." Ang pangalan ni Lira ang gumising sa kanya mula sa pagkabigla. Ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kaisa-isang tao sa mundong ito na tunay niyang minamahal. Napalingon siya sa pinto ng kanilang maliit na silid, at parang naririnig niya ang paghikbi nito. "Hindi. Si Lira, hindi. Kahit ano, huwag lang si Lira." Walang imik, tumalikod si Ara at naglakad patungo sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Lira na nakaupo sa gilid ng kanilang kama, yakap-yakap ang mga tuhod, ang manipis nitong mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. "80." Sabi ni Lira sa pagitan ng mga hikbi. "Narinig ko po." "Ate, huwag kang pumayad. Huwag mo pong gawin yon." Umupo si Ara sa tabi nito at niyakap ito ng mahigpit. "Hele. Tahan na, Lira. Magiging okay ang lahat." "Hindi, hindi okay. Ayokong mawala ka. Ayokong ipamigay ka nila." Naramdaman ni Ara ang matinding kirot sa kanyang puso.
Hinaplos niya ang buhok ng kapatid, pilit na pinatatag ang sarili para dito. Hindi ako ipamimigay, Lyra. Ginagawa ko to para sa'yo. Para hindi ka nila madamay dito. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni ate. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero paano ka, ate? Tanong ni Lyra, ang mga mata nitong puno ng luha ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-aalala. Ngumiti si Ara, isang ngiting pilit at mapait. Huwag mo akong alalahanin. Magiging matapang ako. Ngunit sa loob-loob niya, wasak na siya. Alam niyang ito na ang katapusan ng kanyang mga pangarap, kahit ang mga simple lang na pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng isang desenteng trabaho. Ngayon, ang kinabukasan niya ay nakasulat na sa isang pirasong papel na nagkakahalaga ng 1,000,000. Matapos niyang mapatahan si Lyra, huminga siya ng malalim. Para kay Lyra. Para kay Lyra. Ito ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan habang naglalakad siya pabalik sa kusina. Nandoon pa rin ang kanyang ina at ama-amahan naghihintay. Kinuha ni Ara ang ballpen na nasa ibabaw ng lamesa. Ang bigat nito sa kanyang kamay, parang bakal. Tinitigan niya ang kontrata. Celestine de la Cruz. Adrian Grayson Montoya. Sa huling pagkakataon, sumulyap siya sa kanyang ina, naghahanap, umaasa sa kahit katiting na awa o pagsisisi sa mga mata nito. Pero wala. Ang nakita lang niya ay pagkainip. Napayuko si Ara. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, malapit sa linya kung saan siya pipirma. Mabilis niya itong pinunasan. Pagkatapos ay inilapat niya ang dulo ng ballpen sa papel. Nanginginig, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang bawat letra ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Nang matapos siya, binitiwan niya ang ballpen na parang napaso. Pakiramdam niya ay wala ng laman ang kanyang katawan. Manhid. Ayan, mabuti, sabi ni Marites, sabay kuha sa kontrata na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Mag-impake ka na ng mga gamit mo. Darating na ang sundo mo anumang oras. Hindi sumagot si Ara. Tumalikod lang siya at pumasok muli sa kwarto. Hindi siya nag-impake. Umupo lang siya sa sahig, nakasandal sa pader at niyakap ang sarili. Wala na siyang mailuluha pa. Ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Hindi nagtagal, isang ugong ng makina ng sasakyan na hindi pamilyar sa kanilang lugar ang narinig niya mula sa labas. Ito'y makinis at tahimik, hindi katulad ng mga maingay na tricycle. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanilang bintanang yari sa Jalousi. Isang makintab at kulay itim na kotse ang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay, isang bahay na halos mabuwal na sa katagalan. Ang itsura nito sa kanilang maruming kalsada ay parang isang diamante sa gitna ng basurahan. Bumukas ang pinto sa passenger seat. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumabas. Matikas ang tindig nito at seryoso ang mukha. Inilibot nito ang tingin sa paligid bago naglakad patungo sa kanilang pinto. Narinig niya ang katok. 3 beses. Malakas at tiyak. Narinig niya ang boses ng kanyang ina na masayang sumalubong sa bisita. Alam na ni Ara. Ito na yon. Dumating na ang sundo niya. Wala nang atrasan. Ang buhay niya ay pag-aari na ng iba. Walang nag-abalang maghatid kay Ara sa pinto. Ang kanyang ina at ama-amahan ay nanatili sa loob, marahil ay binibilang na sa kanilang isipan ang 1,000,000 piso na katumbas ng kanyang kalayaan. Siya lang at ang lalaking nakasuot ng suit ang tahimik na naglakad patungo sa itim na kotse. Pinagbuksan siya nito ng pinto sa likod. Pumasok si Ara nang walang imik. Amoy katad at bagong-bago ang loob ng sasakyan, isang amoy na kailanman ay hindi pa niya nalalanghap. Napakalamig din ng aircon. Nang isara ng lalaki ang pinto, pakiramdam niya ay isinara na rin ang huling kabanata ng kanyang dating buhay. Tahimik ang buong bayahe. Dahan-dahang umalis ang sasakyan mula sa pamilyar, ngunit magulong eskinita nila, at habang tumatakbo ito, tinitignan ni Ara ang mga nadadaanan niya mula sa bintana. Ang mga tindahan, ang mga nag-inuman sa kanto, ang mga batang naghahabulan, lahat ay tila bahagi na ng isang panaginip na unti-unti niyang nililisan. Nagsimulang magbago ang paligid. Napalitan ang mga dikit-dikit na bahay ng mga malalawak na espasyo at malalagong puno. Di nagtagal, pumasok sila sa isang malaking arko na may nakasulat na Talisay Highlands. Isang gwardyado ang sumaludo sa kanilang sasakyan habang bumubukas ang dambuhalang bakal na gate. Mas lalo pang nanikip ang dibdib ni Ara.
Bawat bahay na madaanan nila ay parang isang palasyo. Bawat bakuran ay mas malaki pa sa buong lot kung saan nakatirik ang bahay nila. Pakiramdam niya ay napunta siya sa ibang bansa, isang lugar na para lamang sa mayayaman at makapangyarihan. Sa dulo ng isang kalyeng may paikot, huminto ang sasakyan sa harap ng pinakamalaking gate na nakita niya sa buong buhay niya. Kulay ginto at itim ito, at sa gitna ay may nakaumbok na letrang N. Kusang bumukas ang mga ito, at bumungad sa kanya ang isang mansyon na tila kinuha mula sa isang pelikula. Malawak ang hardin na puno ng mga bulaklak na maayos na nakahanay, at may isang fountain sa gitna. Ang bahay mismo ay puti, may matataas na haligi at malalaking bintanang salamin. Huminto ang kotse sa tapat ng malaking pinto na gawa sa kahoy. Muli siyang pinagbuksan ng lalaki. "Welcome to the Montoya residence, ma'am," sabi nito sa formal na tono. Nanginginig ang mga tuhod ni Ara habang bumababa siya. Napatingala siya sa laki ng bahay at pakiramdam niya ay liliit siya hanggang sa maging isang langgam na lang. Isang matandang babae na nakauniporme ng katulong ang sumalubong sa kanila sa pinto. "Magandang gabi po, Manang Faye." "Siya na po si Ma'am Celestine," sabi ng driver. Yumuko ng bahagya si Manang Faye. Ang mukha nito ay seryoso, walang ngiti. "Sumunod ka sa akin, iha." Pumasok si Ara sa mansyon. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab, kaya't nakikita niya ang sarili niyang refleksyon. Ang taas ng kisam ay parang sa isang simbahan, at may nakasabit na dambuhalang chandelier na kumikinang na parang libu-libong bituin. Ang bawat yapak niya ay lumilikha ng alingawngaw sa nakabibinging katahimikan ng lugar. Amoy mamahaling panlinis at bulaklak, ngunit walang init ng isang tahanan. Malamig. Napakalamig. Dinala siya ni Manang Faye sa isang mahabang pasilyo na may mga nakasabit na painting sa pader. Huminto sila sa harap ng isang dobleng pinto na gawa sa dark wood. Kumatok muna si Manang Faye bago ito marahang binuksan. "Sir Ian, narito na po siya." Dahan-dahang pumasok si Ara sa silid. Isa itong library na may matataas na estante ng libro na abot hanggang kisam. Madilim sa loob, tanging ang liwanag mula sa isang lamp sa gilid ang nagbibigay ilaw. Nakasara ang makakapal na kurtina. At doon, sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair, nakatalikod sa kanila at nakaharap sa malaking bintana, ang isang lalaki. "Iwan mo na kami," utos ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at may lamig na tumagos hanggang sa buto ni Ara. Umalis si Manang Faye at isinara ang pinto, iniwan si Ara na nakatayo malapit sa pasukan, hindi alam ang gagawin. "So, ikaw na pala yon," sabi ng lalaki, hindi pa rin lumilingon. Ang boses niya ay walang emosyon, parang nagbabasa lang ng isang ulat. Ang babaeng ipinambayad utang. Naramdaman ni Ara ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa hiya at galit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. "Celestine po." "Ara," mahina niyang sagot. "I don't care what your name is," putol nito sa kanya. "May mga patakaran sa bahay na to, mananatili ka sa kwarto mo. Lalabas ka lang kapag oras na ng pagkain. Huwag kang makikialam sa kahit anong bagay. At higit sa lahat, huwag na huwag mo akong kakausapin maliban kung kinakailangan." Maliwanag. Tango lang ang naisagot ni Ara. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang magsalita. Ito pala ang lalaking paglilingkuran niya habang buhay. Isang lalaking mas malamig pa sa marmol na sahig ng mansyon. "Good. Manang Faye will show you to your room," sabi nito, isang senyales na tapos na ang usapan. Hindi na naghintay si Ara. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng silid, ang puso niya ay kumakaripas sa kaba at pagkadismaya. Isang buhay na impyerno. Iyon ang hinanda niya sa kanyang sarili, at mukhang tama nga siya. Kinagabihan, sa oras ng hapunan, dinala siya ni Manang Faye sa isang malawak na dining hall. Isang napakahabang lamesa na maaaring upuan ng 20 tao ang nasa gitna, ngunit 2 set lang ng kubyertos ang nakahanda sa magkabilang dulo. Nandoon na si Ian, nakaupo sa kanyang wheelchair sa kabisera ng lamesa. Tahimik na umupo si Ara sa kabilang dulo. Ang distansya sa pagitan nila ay parang 1 kilometro. Tanging ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Ang awkward na katahimikan ay mas masakit pa sa tenga kaysa sa kahit anong sigaw. "Well, well, well. What do we have here?" Isang bagong boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Ara. Isang lalaking matangkad, makisig, at nakangiti ang pumasok sa dining hall. Ang ngiti nito, gayunpaman, ay hindi umabot sa kanyang mga mata.
Marco, sabi ni Ian, ang boses ay nagkaroon ng bahagyang inis. What are you doing here? Easy, pinsan. I just came to have dinner, sagot ng lalaki, na ngayon ay alam na niyang si Marco. Umupo ito sa isang silya sa pagitan nilang dalawa ni Ian, na para bang kanya ang lugar. Tumingin ito kay Ara, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. At sino naman itong magandang binibini? Ang bago mo bang nurse, Ian? Ang salitang inurse ay sinabi nito na may halong pang-insulto. Naramdaman ni Ara ang dugo na umakyat sa kanyang ulo. Naalala niya ang sakripisyo niya, ang mga luha ni Lyra, ang pirma niya sa kontrata. Nurse? Hindi. Bago pa man makasagot si Ian, huminga ng malalim si Ara at tumingin ng diretsyo kay Marco. Asawa niya po ako, sabi niya. Ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Natigilan si Marco. Ang mapanukso nitong ngiti ay bahagyang nawala. Napatingin ito kay Ian, pagkatapos ay pabalik kay Ara, na para bang hindi makapaniwala. Pati si Ian ay nagulat. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, lumingon ito at direktang tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim at malalim, at sa isang saglit, nakita ni Ara ang isang kislap ng kung anong emosyon doon, pagkagulat, marahil. Mabilis na nakabawi si Marco. Isang mabagal at mapanganib na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Asawa. Interesting. Very interesting. Ang natitirang oras ng hapunan ay mas lalo pang naging tensyonado. Pagkatapos kumain, mabilis na nagpaalam si Ara at umakyat sa kanyang silid, isang kwartong malaki at maganda, ngunit parang kulungan. Humiga siya sa malambot na kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang mga pangyayari sa araw na iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Maya-maya, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malakas na tunog ang gumulat sa kanya. Crash! Nanggaling ito sa direksyon ng silid ni Ian. Isang tunog ng nababasag na salamin at isang malakas na kalabog, na para bang may mabigat na bagay na bumagsak. Napabangon si Ara, ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Pagkatapos ng malakas na tunog na iyon, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa mismong ingay. Nakatitig lang siya sa pinto, hindi makagalaw. Ano ang nangyari? Okay lang ba siyan? Anong dapat niyang gawin? Ang isip niya ay sumisigaw na tulungan ito, ngunit ang mga paa niya ay tila nakapako sa sahig dahil sa takot. Isang nakakabinging tunog ng bumabagsak na bagay at nababasag na salamin ang gumising kay Ian mula sa bangungot. Pawis na pawis at humihinal, napabalikwas siya. Ang puso niya ay kumakaripas, at ang mga imahe mula sa panaginip ay sariwa pa sa kanyang isipan, ang tunog ng mga gulong na dumudulas sa basang kalsada, ang sigaw, ang nakakasilaw na ilaw ng paparating na truck, at ang mukha ni. Hindi, bulong niya sa sarili, pilit na iwinawaksi ang alaala. Sa sahig, nakita niya ang resulta ng kanyang pagwawala. Ang bedside table ay nakatagilid. Ang lamp na nakapatong dito ay basag. At sa tabi nito, nakataob, ay ang isang silver na picture frame. Ang larawan ng dati niyang fiancé, nakangiti. Ang ngiting hindi na niya kailanman makikita ulit. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan, galit sa sarili. Hinawakan niya ang gilid ng kama, ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw sa higpit ng kanyang kapit. Ito ang parusa niya. Ang bangungot sa gabi at sa umaga, ang kulungang ito. Tumingin siya sa wheelchair na nakaparada sa tabi ng kama. Ang makintab na bakal nito ay tila nang uuyam sa kanya sa dilim. Ang kulungang pinili niya. Ang kanyang habambuhay na sentensya. Kinabukasan, ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Itinulak niya ang kanyang wheelchair patungo sa bintana, ang kanyang karaniwang pwesto. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin. Ngunit hindi ang mga mayayabong na halaman ang tinitingnan niya. Ang mga mata niya ay nasa isang bahagi ng hardin na matagal nang napabayaan, ang rose garden ng kanyang ina. Dati, ito ang paboritong lugar ni Mama sa buong bahay. Ngayon, mga tuyong sanga na lang at ilang nalalantang bulaklak ang natitira. Ngunit may kakaiba ngayong umaga. May isang tao roon. Ang babae. Si Celestine. O Ara, gaya ng tawag niya sa sarili. Nakita niya ito, nakaluhod sa lupa, maingat na tinatanggal ang mga damo sa paligid ng isang puno ng rosas. Nakasuot ito ng simpleng damit, ang buhok ay nakatali lang. Walang sinumang nag-utos sa kanya. Walang nakatingin.
Pero nandoon siya, sa ilalim ng araw, sinusubukang buhayin ang isang bagay na matagal nang patay. Naalala ni Ian ang nangyari kagabi sa hapagkainan. Ang tapang nito nang sagutin si Marco. Asawa niya po ako. Inaasahan niya ang isang babaeng mukhang pera, marahil ay maingay o palengkera. Ngunit ang babaeng ito ay tahimik, halos hindi mo mapapansin. Laging nakayuko, parang takot makipag-ugnayan sa mundo. Kaya naman ng gabing iyon, nang itaas niya ang kanyang mukha at diretsahang sinagot si Marco, may kung anong kumilos sa loob niyan. Hindi niya ito maipaliwanag. Hindi ito awa. Hindi rin pagkagusto. Marahil ay pagtataka. Pinanood niya ito sa hardin hanggang sa pumasok ito sa loob ng bahay. Sa buong maghapon, hindi na niya ito muling nakita, ngunit ang imahe nito, nakaluhod sa lupa, nangingislap sa pawis dahil sa sikat ng araw, dahan-dahang binubuhay ang isang bagay na akala niya ay wala ng pag-asa, ay nanatili sa kanyang isipan. Isang maliit at dayuhang kislap ng liwanag sa madilim niyang mundo. Kinahapunan, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang kaninang maliwanag na sikat ng araw ay biglang nilamon ng makakapal at maitim na ulap. Maya-maya, bumuhos ang isang malakas na ulan na sinabayan ng malalakas na kulog at matatalim na kidlat na tila bumibiyak sa langit. Nasa library si Ian, nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto sa harap ng bintana, pinapanood ang bagsik ng kalikasan. Ang bawat dagundong ng kulog ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang mga alaala. Ang bawat pagtama ng ulan sa salamin ay parang mga daliring kumakalabit sa kanyang mga kasalanan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. Sir Ian? Ang boses ni Ara, mahina at nag-aalangan. Pinadala po ako ni Manang Faye para maglinis ng alikabok sa mga libro. Hindi sumagot si Ian. Hinayaan niya lang itong pumasok. Tahimik na kinuha ni Ara ang isang basahan at feather duster, at nagsimulang maglinis sa kabilang dulo ng library, malayo sa kanya. Gumalaw ito ng walang ingay, halos parang isang anino. Sa isang banda, ikinainis niya ang presensya nito sa kanyang santuwaryo. Ngunit sa isa pang banda, ang tahimik na presensya nito ay tila nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas. Bigla, isang napakalakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Kasunod nito, namatay ang lahat ng ilaw. Click! Kadiliman. Tanging ang mga saglit na liwanag mula sa kidlat sa labas ang nagsisilbing ilaw sa silid. Narinig ni Ian ang mahinang sigaw ng pagkabigla mula kay Ara. Okay ka lang, tanong niya, ang boses niya ay mas magaspang kaysa sa kanyang inaasahan. Oo po, sir, sagot nito, nanginginig ang boses. Isa na namang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit, at sa saglit na liwanag na yon, nakita ni Ian ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa itaas ng isang mataas na estante, malapit sa kinatatayuan ni Ara, ang lumang picture frame, ang mismong picture frame na nahulog niya kagabi, ay nasa gilid na ng estante, umuuga-uga dahil sa pagyanig. Anumang sandali, mahuhulog ito. Mahuhulog ito diretsyo sa ulo ni Ara. Walang oras para mag-isip. Walang oras para magpaliwanag. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap, dala ng purong instinkto. Ere! Sa lakas ng kanyang sigaw, itinulak niya ang sarili paalis sa wheelchair. Ang kanyang mga binti, na matagal nang hindi ginagamit sa harap ng iba, ay naramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Bumangon siya. Sumugod siya. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Sa eksaktong sandali na nahulog ang picture frame, naabot niya si Ara. Itinulak niya ito palayo, kasabay ng pagtama ng kanyang kamay sa estante upang protektahan ang sarili. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin at bakal na tumama sa sahig ay umalingaw sa tahimik na silid. Ngunit hindi iyon ang pinakamatunog na bagay sa kwarto. Ang pinakamatunog ay ang katahimikan na sumunod. At sa katahimikang iyon, isa na namang kidlat ang nagliwanag. At ipinakita ng liwanag ang lahat. Si Ian, nakatayo. Ang mga binti niya ay tuwid at matatag. Ang isang kamay niya ay nakahawak pa sa balikat ni Ara, na napaupo sa sahig dahil sa kanyang pagtulak. Ang kabilang kamay niya ay nakatukod sa bookshelf. Nakatingin siya pababa kay Ara, ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi pa nito nakikita sa kanya, gulat, takot, pagsisisi. Si Ara, nakatingala sa kanya mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang bibig niya ay bahagyang nakabuka, sinusubukang bumuo ng mga salita, ngunit walang lumalabas.
Ang bagyo sa labas ay nagpatuloy, ngunit sa loob ng library, ang mundo ay tumigil. Ang sikretong ininatan ni Ian sa loob ng maraming taon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili, ay gumuho sa loob lamang ng 3 segundo. Dahan-dahan, sa gitna ng dilim na pinaghihiwa-hiwalay ng kidlat, nahanap ni Ara ang kanyang boses. Ito'y nanginginig, halos isang bulong, ngunit sapat na malakas para marinig ni Ian, sapat na matalim para hiwain ang kanyang kaluluwa. Hindi ka lumpo. Ang tanong ni Ara ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa dilim na bumabalot sa silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga, na sinasabayan ng patuloy na kulog sa labas. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ian, na mabilis na napalitan ng isang emosyon na hindi niya mabasa, takot. Galit? Pagsisisi. Sa isang iglap, bumitaw ito sa kanya, mabilis na bumalik sa kanyang wheelchair, at umupo na parabang napapaso. Ang kilos nito ay napakabilis, na kung hindi sa nakita mismo ng kanyang mga mata, iisipin niyang isa lamang iyong masamang panaginip. Kalimutan mo ang nakita mo, sabi ni Ian, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Muli itong tumalikod, hinarap ang bintana na parabang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit hindi na maaring kalimutan ni Ara. Ang imahe ni Ian na nakatayo, matatag at malakas, ay nakaukit na sa kanyang isipan. Nagpapanggap ka, bulong ni Ara, hindi na isang tanong kundi isang pahayag. Ang pagkabigla niya ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Bakit? Katahimikan. Tanging ang tunog ng ulan ang kanilang naririnig. Hindi mo kailangang malaman, sagot nito, matigas pa rin ang boses. Dahan-dahang tumayo si Ara mula sa sahig, ang mga binti niya ay medyo nanginginig pa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng kanyang natuklasan. Ang lalaking ipinagkasundo sa kanya, ang dahilan ng kanyang pagpapakasakit, ang lalaking inakala niyang baldado at kaawa-awa, ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko kailangang malaman, ulit niya, at sa pagkakataong ito, may bahid na ng lakas sa kanyang boses. Sir, ipinagbili ako ng sarili kong ina para pakasalan ka. Iniwan ko ang kapatid ko at ang buong buhay ko dahil akala ko kailangan mo ng tulong. Tingin ko may karapatan akong malaman kung bakit. Ang mga salita ay lumabas na lang sa kanyang bibig, dala ng pinaghalong sakit at pagkadismaya. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kailangan niyang ipaglaban ang kahit katiting na katotohanan. Ang kanyang mga salita ay tila tumama sa pader ng katahimikan niyan. Matagal itong hindi kumibo. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan. Akala ni Ara ay hindi na ito sasagot, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito, at sa pagkakataong ito, ang tigas sa boses nito ay napalitan ng isang pagod na pag-amin. Dahil ito ang parusa ko, sabi ni Ian, ang boses ay halos pabulong. Napahakbang si Ara palapit. Parusa? Para saan? Huminga ito ng malalim, isang tunog na puno ng pighati. May nangyaring aksidente maraming taon na ang nakalipas. Ako ang nagmamaneho. At may namatay. Hindi nito sinabi kung sino, ngunit naramdaman ni Ara ang bigat ng bawat salita. Ang mga doktor, sinabi nilang makakalakad ako ulit. May therapy, may pag-asa. Pero para saan pa? Hindi ko na maibabalik ang buhay na nawala. Kaya't itong wheelchair ito ang aking paalala. Ito ang aking kulungan. Ang parusa na ako mismo ang nagpataw sa sarili ko. Ang kanyang pag-amin ay tila isang sugat na biglang bumukas. Sa isang iglap, ang lahat ng pagkalito ni Ara ay napalitan ng isang emosyon na hindi niya inaasahan, awa. Hindi awa para sa isang lumpo, kundi awa para sa isang kaluluwang nakakulong sa sarili nitong kasalanan. Nakita niya ngayon hindi ang isang mapagmataas na amo, kundi isang lalaking nagdurusa, isang lalaking nalulunod sa sarili niyang sakit. Please, sabi ni Ian, at sa unang pagkakataon, lumingon ito sa kanya. Sa saglit na liwanag ng kidlat, nakita ni Ara ang desperasyon sa mga mata nito. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Lalo na kay Marco. Please. I'm begging you. Ang pagmamakaawa sa boses ng isang lalaking palaging puno ng otoridad ay mas lalong nagpalambot sa puso ni Ara. Tumango siya. Hindi ko sasabihin, pangako niya. Sa sandaling iyon, isang bagong kasunduan ang nabuo sa pagitan nila, hindi nakasulat sa papel, kundi isinumpa sa dilim, sa gitna ng isang bagyo. Siya ang magiging tagapag-ingat ng kanyang pinakamalalim na sikreto. Bumalik ang kuryente kasabay ng isang malakas na pag-flicker ng mga ilaw.
Nasilayan nila ang isa't isa ng malinaw. Ang gulo sa silid. Ang basag na picture frame sa sahig. Ang distansya sa pagitan nila. Ang mga sumunod na araw ay nag-iba. Ang tensyon ay naroon pa rin, ngunit mayroon ng kakaibang pag-unawa sa pagitan nila. Nagsimula si Ian na hayaan siyang manatili sa library habang nagbabasa ito. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang inaayos niya ang mga bulaklak sa hardin. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda sa kusina, hindi niya sinasadyang mahiwa ang kanyang daliri sa kutsilyo. Aray, mahina niyang daing. Anong nangyari? Nagulat si Ara nang makita si Ian sa may pintuan ng kusina, sakay ng kanyang wheelchair. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. O wala po, sir. Nahiwa lang po, sabi niya, pilit na itinatago ang kamay sa kanyang likuran. Ngunit nakita na ito ni Ian. Lumapit ito sa kanya. Patingin. Nag-aalangan man, ipinakita ni Ara ang kanyang daliri na may maliit na hiwa, ngunit patuloy ang pagdurugo. Walang imik, kinuha ni Ian ang first aid kit mula sa isang kabinet. Kumuha ito ng bulak at antiseptic. Akin na, sabi nito. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Ara. Ang mga kamay nito ay magaspang at malakas, ngunit ang paghawak nito sa kanya ay napakagaan, napakadelikado. Naramdaman ni Ara ang init ng balat nito, isang init na nagpadala ng kuryente sa kanyang buong braso. Tahimik nitong nilinis ang sugat at maingat na nilagyan ng band-aid. Nakatitig lang si Ara sa tuktok ng ulo nito habang nakayuko ito. Ang amoy nito, isang halo ng sabon at mamahaling pabango, ay pumuno sa kanyang mga sentido. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis sa isang dahilan na hindi niya maintindihan. Ito ba ang lalaking kinatatakutan niya noon? Ang lalaking nagkulong sa sarili sa sakit. Nang matapos ito, hindi nito agad binitawan ang kanyang kamay. Nanatili itong nakahawak, ang hinlalaki nito ay marahang humahaplos sa likod ng kanyang palad. Itinaas ni Ian ang kanyang ulo at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, walang amo at walang asawang binili. Mayroon lamang dalawang tao, magkalapit, sa isang tahimik na kusina. Ang distansya sa pagitan nila ay biglang nawala. Isang matinis na tunog ng pag-ubo ang bumasag sa kanilang sandali. Mukhang nakakaabala ako. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa pintuan si Marco, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, at isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay nagpapalipat-lipat mula sa magkahawak nilang mga kamay patungo sa kanilang mga mukha. Mabilis na binawi ni Ara ang kanyang kamay na parabang napaso. Agad na bumalik ang lamig at distansya sa pagitan nila ni Ian. Muling itinayo ni Ian ang pader sa paligid niya, ang kanyang mukha ay naging blanko at walang emosyon. Anong ginagawa mo dito, Marco? Tanong ni Ian, ang boses ay bumalik sa dati nitong tigas. Dadalawin lang sana kita, pinsan, sagot ni Marco, naglalakad palapit na parang isang pusang nagmamanman. Pero mukhang masaya naman pala kayo dito. Naglalaro ng bahay-bahayan kasama ang asawa mo. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang asawa ay puno ng pang-aalipusta. Hindi kumibo si Ian. Si Ara naman ay napayuko, pakiramdam niya ay gusto na niyang maging invisible. Mag-ingat ka, pinsan, patuloy ni Marco, ang boses ay bumaba na parang isang bulong na puno ng lason, ngunit malinaw na ipinaririnig kay Ara. Ang mga ganyang babae, pera lang ang habol. Baka isang araw, paggising mo, wala ka ng pera at wala na rin siya. Pagkatapos ay tumingin si Marco ng diretsyo kay Ara, isang tingin na nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat, bago tumalikod at umalis na tila walang nangyari. Naiwan silang dalawa ni Ian sa katahimikan, ngunit ang hangin ay mabigat na ngayon sa hinala at panganib. Ang maliit na tulay ng pag-unawa na nagsisimula ng mabuo sa pagitan nila ay tila winasak ng pagdating ni Marco. Kinagabihan, hindi mapakali si Ara. Ang mga salita at ang tingin ni Marco ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Upang makalanghap ng sariwang hangin, lumabas siya sa isang maliit na balcony sa labas ng kanyang silid. Hindi niya inaasahan ang madadatnan doon. Si Marco, nakasandal sa railings ng katabing balcony, naninigarilyo, na parabang hinihintay talaga siya. Nang makita siya nito, itinapon nito ang sigarilyo at humakbang palapit sa harang na naghihiwalay sa kanilang mga balcony. Alam mo, Celestine, simula nito, ang boses ay kalmado ngunit mapanganib. Hindi ako naniniwala sa fairy tale mo. Ang isang babaeng galing sa kahirapan na biglang ikinasal sa isang mayamang lumpo. Masyadong malinis. Hindi sumagot si Ara.
Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang pulso. Kaya heto ang tanong ko, sabi ni Marco, na ngayon ay nakasandal na sa harang, ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Anong binabalak mo, Celestine? Sa tingin mo ba maluloko mo ang pinsan ko? O baka naman mayroon kang tinatagong alas? Hinawakan nito ang barandilya malapit sa kamay ni Ara. Hindi niya ito direktang hinawakan, ngunit naramdaman ni Ara ang banta. Pakiramdam niya ay nasukol siya, isang daga na nakulong ng isang ahas. Sabihin mo sa akin, bulong nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Ano ang sikreto mo? Mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng kanyang silid, narinig ni Ian ang pag-uusap sa balcony. Narinig niya ang boses ni Marco, kalmado ngunit puno ng lason. At narinig niya ang katahimikan ni Ara, isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ano ang sikreto mo? Ang tanong ni Marco ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Ang kanyang sikreto. Ito ang tinutukoy ni Marco kahit hindi niya alam. At si Ara, ang babaeng pinakiusapan niyang maging tagapag-ingat ng sikretong iyon, ay nasa panganib ngayon dahil sa kanya. Isang galit na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon ang biglang umapoy sa kanyang dibdib. Galit kay Marco sa kanyang kalupitan. At galit sa sarili dahil sa kanyang karuwagan. Nakaupo lang siya dito sa kanyang wheelchair, nagtatago, habang ang isang inosenteng tao ay idinadamay niya sa kanyang gulo. Hindi niya namalayan ang sarili na itinutulak ang wheelchair palabas ng kwarto at patungo sa balcony. Ngunit pagdating niya roon, wala na si Marco. Tanging si Ara na lang ang naroon, nakahawak ng mahigpit sa barandilya, ang mukha ay maputla. Nang makita siya nito, halatang nagulat ito. Sir! Pumasok ka na sa loob, utos niya, mas malumanay kaysa sa kanyang binalak. Malamig na dito. Tumango lang si Ara at mabilis na pumasok sa kanyang silid, isinara ang pinto. Naiwan si Ian mag-isa, nakatingin sa madilim na gabi, ang isipan ay puno ng kaguluhan. Kailangan niyang protektahan si Ara. Ngunit paano? Paano niya ito gagawin mula sa kanyang kinaupo ang kulungan? Kinabukasan, ang tensyon sa mansyon ay halos nahihipo. Sa almusal, naroon na naman si Marco, ang mga ngiti nito ay mas mapanukso pa kaysa dati. Sinusubukan nitong kausapin si Ara, tinatanong tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang nakaraan, lahat ay may dobleng kahulugan. At sa bawat tanong, nakikita ni Ian ang paghihirap sa mukha ni Ara. Hindi na niya natiis. Marco, pwede ba tayong mag-usap, sabi ni Ian, pormal ang tono. Sinundan siya ni Marco sa library. Pagkasara ng pinto, hinarap siya ni Ian. Layuan mo siya, sabi ni Ian, diretsahan. Tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Bakit, pinsan? Natatakot ka ba na malaman ko ang sikreto ninyong dalawa? O baka naman nagkakagusto ka na sa kanya? Huwag mong isali ang personal na damdamin dito, malamig na sagot ni Ian. Asawa ko siya. May responsibilidad ako sa kanya. Responsibilidad, muling tumawa si Marco. Ian. Kailan ka pa naging ganyan? Ang alam ko, ang responsibilidad na tinatakbuhan mo ay yung nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ang pagbanggit sa nakaraan ay isang diretsong saksak sa puso ni Ian. Napakuyom siya ng kamao. Tumigil ka. Bakit? Masakit ba marinig ang katotohanan, sabi ni Marco, lumapit sa kanya, ang boses ay bumaba. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino na ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan ay dahil sa konsensya mo. Pero tandaan mo to, Ian. Lahat ng bagay na pag-aari mo, dapat ay sa akin. Kasama na ang bago mong laruan. Pagkasabi noon, umalis si Marco, iniwan si Ian na nag-init sa galit. Laruan. Iyon ang tingin ni Marco kay Ara. At bigla, naramdaman ni Ian ang isang matinding pangangailangan na makita si Ara, na siguraduhing ligtas ito. Nakita niya ito sa may hardin, sa may rose garden ng kanyang ina. Dala-dala nito ang isang pandilig, maingat na inaalagaan ang mga halaman na nagsisimula ng magpakita ng senyales ng buhay. Nilapitan niya ito. Ara, tawag niya. Napalingon ito, at sa unang pagkakataon, hindi takot o pag-iwas ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang malungkot na pag-unawa. Salamat, sabi ni Ara, ang boses ay mahina. Para saan, tanong ni Ian, naguguluhan. Sa pag-aalaga mo sa mga rosas na ito, sagot ni Ara. Paborito to ni Mama. Noong bata ako, mayroon din kaming isang paso ng rosas.
Kahit gaano kami kahirap, inaalagaan niya yon. Pero nang mawala siya, namatay din ang rosas. Isang personal na alaala. Isang piraso ng kanyang sarili na ibinabahagi nito sa kanya. Biglang naramdaman ni Ian na ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Nakita niya sa kanya hindi ang asawang ipinambayad utang, kundi isang babaeng may sariling mga sugat at pangarap. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Marahil ay ang kahinaan sa kanyang mga mata. Marahil ay ang pasasalamat niya sa isang bagay na akala niya ay walang nakakapansin. O marahil ay ang matinding pagnanais na protektahan ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundong ito, kasama na si Marco at ang sarili niyang nakaraan. Inabot niya ang kamay nito. Nagulat si Ara ngunit hindi niya ito binawi. Hinila niya ito ng bahagya, sapat lang para yumuko ito ng kaunti. At sa gitna ng hardin, sa ilalim ng araw, sa harap ng mga rosas na nagsisimula ng mamukadkad, hinalikan niya ito. Ito ay isang halik na hindi marahas, hindi mapusok. Ito ay malambot, nag-aalangan, at puno ng mga emosyong hindi masabi. Ito ay isang paghingi ng tawad, isang pangako ng proteksyon, at isang pag-amin ng isang damdamin na hindi pa niya handang pangalanan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakita niya ang pagkabigla at pagkalito sa mga mata ni Ara, ngunit mayroon ding kislap doon, isang kislap na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, ipinatawag ni Marco si Ian sa kanyang opisina sa bahay. May ipapakita lang ako sa iyo, pinsan, sabi ni Marco, ang tono ay seryoso na ngayon. Inilapag nito ang isang folder sa kanyang lamesa. Para lang malaman mo kung anong klaseng babae ang pinakasalan mo. Nag-aalangan man, binuksan ni Ian ang folder. Sa loob ay may mga kopya ng bank transaction. Mga deposito sa isang bank account sa ilalim ng pangalan ng ina ni Ara, si Maritz. Ang mga petsa ay nagsimula ilang araw lamang matapos nilang ikasal. Ang mga halaga ay hindi malaki, ngunit tuloy-tuloy. Ayon sa source ko, nagrereklamo daw ang pamilya niya, sabi ni Marco. Kulang daw ang 1,000,000. Nagpaparinig na kailangan nila ng allowance. At ang asawa mo, siya daw ang nagsabi na hingin yun sa'yo. Tinitigan ni Ian ang mga papel, ang puso niya ay unti-unting nanlalamig. Ito ba yung babaeng nag-aalaga ng rosas? Ang babaeng hinalikan niya. Hindi siya ganyan, sabi ni Ian, ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang boses ay kulang sa kumbiksyon. Talaga ba, Ian? Mumisi si Marco. Huwag kang maging bulag. Gising. Habang itinutulak ni Ian ang kanyang wheelchair palabas ng opisina, ang laso ng pagdududa ay nagsimula ng kumalat sa kanyang sistema. Totoo kaya ito? Ginamit lang ba siya ni Ara? Ang lahat ba ng kabaitan nito ay isang palabas lamang? At sa eksaktong sandaling iyon, tumunog ang telepono sa sala. Sinagot ito ni Manang Faye. Sir Ian, sabi ni Manang Faye, iniaabot sa kanya ang telepono. Telepono po para kay Ma'am Ara. Ang nanay po niya. Kinuha ni Ian ang telepono. At bago pa niya maibigay kay Ara, narinig niya ang isang boses sa kabilang linya, humihikbi at desperado. Ara, anak. Ang tatay mo na naman. Natalo na naman sa sugal. Kailangan natin ng pera, anak. Kailangan natin ng malaking pera, kung hindi, papatayin siya ng mga pinagkakautangan niya. Tulungan mo kami, Ara. Humingi ka sa asawa mo. Ara, anak. Tulungan mo kami. Humingi ka sa asawa mo. Ang desperadong boses ni Aling Marites sa kabilang linya ay parang mga kuko na kumakalmot sa puso ni Ara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang papalapit siya para kunin ang telepono mula kay Manang Faye. Ngunit bago pa niya ito maabot, nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Ian. Nakatitig ito sa kanya, hindi sa likod niya. At ang mga mata nito, ang mga matang kahapon lang ay puno ng isang damdaming hindi niya mapangalanan, ay puno ngayon ng yelo. Isang malamig at matalim na pagdududa. Ano ng problema? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ito sumagot. Ibinaba lang nito ang telepono ng may puwersa, ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Sir Ian. Huwag, sabi nito, ang boses ay mababa at kontrolado. Huwag kang magsalita. Naramdaman ni Ara ang paninikip ng kanyang dibdib. Ano ang narinig nito? Ano ang iniisip nito? Ang halik sa hardin, ang mga sandali ng pag-unawa sa library, ang lahat ba ng iyon ay nawala na lang na parang bula? Kailangan kong makausap si nanay, pakiusap niya.
May problema po sila. Problema sa pera, hindi ba? Sagot ni Ian, may sarkasmo sa kanyang boses na parang asidong tumunaw sa puso ni Ara. Palagi namang tungkol sa pera, hindi ba, Celestine? Ang paggamit nito sa kanyang buong pangalan ay parang isang sampal. Nawala na ang Ara. Bumalik na sila sa simula. Isang amo at isang babaeng ipinagbili. Hindi po totoo yan, sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sabihin na hindi niya alam ang tungkol dito, na ayaw niyang humingi ng pera. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang nagyelong tingin ni Ian ay nagpatikom sa kanyang bibig. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang sakit, ang pagkadismaya. Nakikita nitong pinagmukha siyang sinungaling, isang manggagamit. Ang folder na hawak nito kanina mula sa opisina ni Marco ang tawag mula sa kanyang ina lahat ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang perpektong larawan ng panlilinlang. At siya ang nasa gitna nito. Gusto kong umuwi, bulong ni Ara, hindi na para kay Ian, kundi para sa sarili. Kailangan kong makausap si nanay. Kailangan kong ayusin to. Akmang tatalikod na siya para umakyat at mag-impact ng isang boses ang pumigil sa kanya. Hindi mo na kailangang umuwi, iha. Napalingon si Ara sa pinanggalingan ng boses. Si Marco, nakatayo sa may pasukan ng sala, may ngiti ng isang demonyo. At sa likod nito, napatigil sa pagtibok ang puso ni Ara. Nakatayo sa likod ni Marco ang kanyang ina. Si Aling Maritz. Nay, halos hindi makapaniwalang sabi ni Ara. Anong ginagawa ng nanay niya dito? Paanong? Si Aling Maritz ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa sahig, sa mamahaling carpet, kahit saan, huwag lang sa mga mata ng sarili nitong anak. Ang pagkilos nitong iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sampal. Well. Perfect timing, sabi ni Marco, pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Lumakad ito papasok sa sala, kasunod si Aling Maritz na parang isang asong sunod-sunuran. Ano nang ibig sabihin nito, Marco? Tanong ni Ian, ang tingin ay matalim, ngunit kahit siya ay halatang naguguluhan. Simple lang, pinsan, sagot ni Marco, huminto ito sa gitna ng silid. Nandito ako para linawin ang lahat. Para matapos na ang lahat ng kasinungalingan. Tumingin ito kay Ara, ang ngiti nito ay lumawak. Hindi ba, Celestine? Oras na para malaman ni Ian ang buong katotohanan. Hindi maintindihan ni Ara ang nangyayari. Pakiramdam niya ay nasa isang masamang panaginip siya at anumang oras ay magigising na siya. Sabihin mo sa kanya, Maritz, utos ni Marco sa ina ni Ara. Sabihin mo sa kanila kung ano talaga ang nangyari. Tungkol sa utang na 1,000,000. Nagsimulang manginig si Aling Maritz. Umiling-iling ito. Marco, wag. Sabihin niya, sigaw ni Marco, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang tunay na bagsik sa mukha nito. Napapiksi si Aling Maritz sa takot. Tumingin ito kay Ara, at sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. Puno ng luha ang mga mata ng kanyang ina, ngunit hindi dahil sa pagsisisi. Dahil sa takot. At sa isang mahina at nanginginig na boses, sinabi nito ang mga salitang wawasak sa mundo ni Ara. Walang utang, amin nito. Walang utang na 1,000,000. Ian, si Ian ang nagsalita, ang boses ay puno ng pagkabigla. Kung walang utang, ano yung 1,000,000? Tanong ni Marco, na para bang nagdidirehe ng isang dula. Saan napunta yung pera, Maritz? Ibinigay mo sa akin, sabi ni Aling Maritz, ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Ara. Ngumiti si Marco ng malapad, isang ngiti ng tagumpay. Tumingin siya kay Ian, pagkatapos ay kay Ara. Ayan na, narinig niyo na, sabi ni Marco. Walang utang. Ang 1,000,000 piso ay hindi pambayad utang. Ito ay bayad. Bayad para kay Celestine. Ako ang nagbayad sa ina niya para ibigay ka sa pamilyang ito, Ara. Ako ang nag-ayos ng lahat. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Ara. Ang buong silid ay umikot. Ang kanyang sakripisyo. Ang pag-iyak niya para kay Lira. Ang pag-aalala niya sa kanyang pamilya. Lahat. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya ipinambayad utang. Ipinagbili siya. At ang bumili sa kanya ay hindi si Ian, kundi si Marco. Ang taong kinatatakutan niya. At ang nagbenta sa kanya ay ang sarili niyang ina.
Bakit? Ito lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng kahit anong paliwanag, kahit anong dahilan. Para sa pera, anak, para sa pera, umiiyak na sagot ni Aling Maritz. Mahirap lang tayo. Ang plano ay simple lang, patuloy ni Marco, na tuwang-tuwa sa kanyang pagkapanalo. Ipasok si Ara sa mansyon, paibigin ang lumpo kong pinsan, at kapag nakuha na niya ang tiwala mo, Ian, gagamitin ko siya para kontrolin ka at ang yaman mo. Pero mukhang mas naging komplikado. Nagka-feelings ka pa yata, pinsan. Tumingin si Ara kay Ian. Ang mukha nito ay isang maskara ng pagkabigla at pagkasuklam. Nakatingin ito sa kanya na parabang isa siyang halimaw, isang ahas na nag-anyong tao. Ang tiwalang sinubukan nilang buuin, ang sikretong pinagsaluhan nila, ang halik sa hardin, lahat ay natabunan na ngayon ng isang mas malaki at mas maduming kasinungalingan. Para sa kanya, kasabwat siya sa lahat ng ito. Naramdaman ni Ara ang pagtulo ng kanyang mga luha, ngunit hindi na niya ito pinansin. Manhid na siya. Basag. Wasak. Tumingin siya sa mukha ng kanyang ina na hindi makatingin pabalik. Tumingin siya sa mukha ni Marco na nagagalak sa kanyang pagkawasak. At tumingin siya sa mukha ni Ian na puno ng pagkamuhi. Wala nang natira para sa kanya dito. Wala nang dapat ipaglaban. Wala nang dapat paniwalaan. Walang sinabing salita, tumalikod si Ara. Nagsimula siyang maglakad, dahan-dahan sa una, pagkatapos ay mas mabilis. Narinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan, ngunit hindi na niya alam kung kaninong boses iyon at hindi na niya pinansin. Patakbo siyang lumabas ng pinto ng mansyon, diretsyo sa nagbabadyang ulan na nagsisimula ng pumatak. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makalayo. Makalayo sa lahat ng sakit, sa lahat ng kasinungalingan. Makalayo sa bahay na ito na naging kulungan niya sa dalawang magkaibang paraan. Nananatiling nakaupo si Ian sa kanyang wheelchair, matagal pa matapos umalis si Ara, matapos umalis si Marco na may ngiti ng tagumpay, at matapos paalisin ang umiiyak na si Maritz. Ang sala ay tahimik na ngayon, ngunit ang isipan ni Ian ay sinisira ng ingay ng mga revelasyon. Ipinagbili. Walang utang. Isang pakana ni Marco. Ang bawat katotohanan ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ngunit ang pinakamasakit na suntok ay ang huling tingin na ibinigay sa kanya ni Ara bago ito tumalikod, isang tingin ng ganap na pagkawasak. At nakita niya sa mga matang iyon ang refleksyon ng sarili niya, nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Naniwala siya. Kahit sa isang saglit, naniwala siya sa mga kasinungalingan ni Marco. Ang laso ng pagdududa na itinanim nito ay kumalat ng napakabilis, at hinayaan niyang lamunin nito ang katiting na tiwala na sinisimulan nilang buuin. Pinikit niya ang kanyang mga mata at naalala ang lahat, ang tapang nito sa hapagkainan, ang pag-aalaga nito sa mga rosas, ang pag-aalala nito nang makita siyang nakatayo, ang init ng kamay nito nang gamutin niya ang sugat nito. Wala sa mga iyon ang kilos ng isang taong mapanlinlang. Lahat ng iyon ay totoo. At binigo niya ito. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang mga binti. Ang mga binti na kaya namang tumayo. Ang mga binting kaya siyang dalhin kung saan man siya kailangang pumunta. Ngunit sa loob ng 5 taon, pinili niyang manatili sa kulungang ito, nagtatago sa anino ng kanyang pagkakasala. Ngayon, isa na namang tao ang nasasaktan dahil sa kanyang karuwagan. Umalis si Ara na ang daladala ay ang sakit ng pagtataksil ng sariling ina, at ang sakit ng pagkamuhi mula sa kanya, isang pagkamuhi na hindi nito nararapat. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na matagal na niyang tinatakbuhan. Hindi na pwede. Hindi na niya hahayaang may masaktan pa dahil sa kanya. Hindi niya hahayaang manalo si Marco. Tumingin siya sa kanyang mga paa. Pagkatapos, sa kanyang mga kamay na nakakuyom sa armrest ng wheelchair. Hindi kita hahayaang mawala, bulong niya sa hangin, para kay Ara, at para na rin sa sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pagtingin niya sa kanyang mga binti ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang bagong tuklas na determinasyon. Hindi alam ni Ara kung gaano siya katagal na naglakad sa ilalim ng ulan. Manhid ang kanyang katawan sa lamig, manhid ang kanyang puso sa sakit. Nakasakay siya sa isang bus na hindi niya alam kung saan papunta. Ang mahalaga lang ay makalayo. Nang tumila ang ulan, bumaba siya sa isang maliit na terminal sa isang probinsyang hindi niya pamilyar. Umupo siya sa isang bakal na upuan, basang-basa, yakap-yakap ang sarili.
Ang tanging dala niya ay ang kanyang shoulder bag, wala siyang pera. Wala siyang patutunguhan. Wala siyang babalikan. Ang mukha ng kanyang ina, ang tawa ni Marco, ang malamig na tingin niyan, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Wasak siya. Pero sa ilalim ng pagkawasak na yon, may isang maliit na baga ng galit na nagsisimulang mag-apoy. Galit sa ginawa ng kanyang ina. Galit sa panlilinlang ni Marco. At galit sa sarili dahil sa pagiging mahina. Binuksan niya ang kanyang bag, hinahanap ang kanyang wallet, kahit alam niyang halos wala itong laman. Sa paghalungkat niya, nakapa niya ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Isang maliit at lumang kahon. Ang kahon ng mga kakarampot niyang alaala. Dito niya itinago ang mga bagay na mahalaga sa kanya, isang luma at kupas na litrato nila ni Lyra, isang tuyong bulaklak na bigay ng kanyang yumaong lola, at isang sobre. Kinuha niya ang sobre. Nakasulat sa harap nito ang pangalan ng isang babae, si Isabel, at sa likod ay may pangalan ng nagpadala, Chloe. Naalala niya ito. Si Chloe ang namatay na fiancé niyan. Ilang linggo bago siya ikasal, pinakiusapan siya ng isa sa mga dating katulong sa mansyon na itago ito dahil baka daw itapon lang ng pamilya Montoya. Isa daw itong liham na hindi na ipadala ni Chloe para sa kanyang matalik na kaibigan. Sa sobrang gulo ng kanyang buhay, tuluyan na niyang nakalimutan ito. Dala ng kawalan ng magawa, binuksan niya ang sobre. Kinuha niya ang nakatuping papel sa loob. Ang sulat kamay ay maganda at pino. Dearest Isabel. Kumusta ka na? Pasensya na kung ngayon lang ako nakasulat. Maraming nangyayari dito. Ikakasal na ako, alam mo ba? Mahal na mahal ko siyan. Siya ang pinakamabait at pinakamalambing na taong nakilala ko. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa isipan ko. Ang pinsan niya, si Marco. Natatakot ako sa kanya, ang paraan ng pagtingin niya sa akin, minsan, parang hindi tingin sa magiging asawa ng pinsan niya. At ang paraan ng pagtingin niya kay Ian, puno ng inggit. Palagi siyang nakikipagkompetensya. Palagi niyang kailangang patunayan na mas magaling siya. Kagabi, nag-away na naman sila. Lasing si Marco. Gusto niyang hiramin ang bagong sports car ni Ian para sa isang karera. Hindi pumayag si Ian, sinabi niyang masyadong delikado. Nagalit si Marco. Sinabi niyang duwag si Ian. May mga sinabi siyang masasakit. Bukas, may lakad kami ni Ian. Gagamitin namin ang kotse. Ngunit kanina, nakita ko si Marco malapit dito. May kinakalikot siya sa ilalim, malapit sa gulong. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang tinitingnan lang daw niya ang makina. Pero ang tingin niya, ang tingin niya, nakakatakot. Para akong kinakabahan. Siguro paranoid lang ako. Pero isusulat ko pa rin ito, para lang may makaalam. Mahal kita, kaibigan. Nagmamahal. Chloe. Habang binabasa ni Ara ang huling pangungusap, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Ang aksidente. Hindi ito kasalanan ni Ian. Ito ay kagagawa ni Marco. Ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nag-aapoy na galit. Ang galit na ito ay hindi na para wasakin siya, kundi para bigyan siya ng lakas. Si Ian ay hindi isang duwag na nagtatago. Siya ay isang biktima, tulad niya. Isang biktima na binuhat ang kasalanan ng iba sa loob ng 5 taon. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Mali ang tumakbo. Mali ang sumuko. Ang kailangan niyang gawin ay bumalik at ipaglaban ang katotohanan. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin kay Ian. Para kay Chloe. Tumayo siya. Ang kaninang nanghihina niyang mga tuhod ay matatag na ngayon. Tinupi niya ang liham at maingat na isinilid pabalik sa kanyang bag, tumingin siya sa karatula ng terminal ng bus. Hinanap niya ang biyaheng pabalik. Kinuha niya ang tiket na binili niya kanina, isang tiket na magdadala sana sa kanya papalayo. At dahan-dahan, pinunit niya ito. Lumakad siya patungo sa kabilang ticket booth. Isa pong tiket, sabi niya sa babae, ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Pabalik po ng Talisay. Ang biyahe pabalik sa Talisay ay kabaligtaran ng kanyang pag-alis. Kung kanina, ang bawat kilometro ay naglalayo sa kanya sa sakit, ngayon, ang bawat kilometro ay naglalapit sa kanya sa katotohanan. Yakap niya ang kanyang bag, ang liham sa loob nito ay parang isang sandata na nagbibigay sa kanya ng tapang.
Pagbaba niya sa bayan, agad siyang sumakay ng tricycle papunta sa mansyon ng mga Montoya. Habang papalapit siya, mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Nang pumasok siya sa malaking gate na hindi man lang siya pinigilan ng gwardiya, nakita niya ang kotse ni Marco na nakaparada sa harap. Mabuti. Kailangan niyang harapin silang lahat ng sabay-sabay. Dahan-dahan niyang itinulak ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Bahagya itong nakaawang. Ang maririnig sa loob ay ang boses ni Marco, malakas at puno ng pagmamayabang. Pirmahan mo na to, Ian. Para matapos na, sabi ni Marco. Isang simpleng paglipat lang ng shares ng kumpanya. Aalis na ako sa buhay mo at maiiwan ka ng payapa sa iyong kalungkutan. Sinundan ni Ara ang boses at nakarating siya sa pintuan ng library. Sumilip siya. Nakita niya si Ian sa kanyang wheelchair, nakaharap sa lamesa. At si Marco, nakatayo sa tabi nito, may hawak na dokumento at ballpen, pilit na inilalapit sa kamay ni Ian. Ayoko, matigas na sagot ni Ian, hindi man lang tinitingnan ang papel. Ano nang ayaw mo? Tumawa si Marco. Wala ka ng pag-asa, pinsan. Iniwan ka na ng babaeng yon. Mag-isa ka na lang ulit. Ibigay mo na sa akin ang nararapat sa akin. Wala kang karapatan sa kahit na ano dito, sagot ni Ian. Sa galit, hinablot ni Marco ang balikat ni Ian. Huwag mo akong subukan, Ian. 5 taon kang nagtago sa likod ng silyang yan. Huwag mong isipin na kaya mo akong labanan ngayon. Ito na ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Ara at pumasok siya sa silid. Bitiwan mo siya. Ang boses ni Ara ay hindi malakas, ngunit puno ito ng otoridad na nagpatigil sa lahat. Sabay na napalingon sina Ian at Marco sa kanya. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Ian at ang purong gulat at inis sa mukha ni Marco. Ikaw, sabi ni Marco, hindi makapaniwala. Bakit ka bumalik? Para humingi pa ng pera. Hindi pinansin ni Ara si Marco. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Ian. Lumakad siya palapit, ang bawat hakbang ay matatag. Kinuha niya ang liham mula sa kanyang bag. Bumalik ako para dito, sabi niya, itinaas ang sobre. Bumalik ako para sa katotohanan. Tumingin siya kay Marco, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Tungkol sa aksidente, 5 taon na ang nakalipas. Biglang nagbago ang mukha ni Marco. Ang pagmamayabang nito ay napalitan ng bahagyang kaba. Wala akong alam dyan. Talaga ba? Tanong ni Ara. Binuksan niya ang liham. Dahil ayon sa sulat na to, mula kay Chlo may alam ka. Marami kang alam. At nagsimula siyang magbasa. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na sumisira sa pader ng mga kasinungalingan ni Marco. Binasa niya ang tungkol sa pag-ibig ni Chlo kay Ian. Binasa niya ang tungkol sa takot nito kay Marco, sa inggit nito, sa pagiging mapanganib nito. At binasa niya ang pinakahuling bahagi. Nakita ko si Marco malapit dito. May kinakalikot siya sa ilalim, malapit sa gulong ang tingin niya, ang tingin niya, nakakatakot. Nang matapos si Ara, ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Ang kulay sa mukha ni Marco ay tuluyan nang nawala. Kasinungalingan, sigaw ni Marco. Sulat lang yan. Walang pruweba. Sa sobrang gulat at galit, sumugod ito patungo kay Ara, akmang hahablutin ang liham. Akin na yan. Ngunit bago pa man ito makalapit kay Ara, isang malakas na sigaw ang pumigil sa lahat. Tumigil ay. Ang boses ay nanggaling kay Ian. Ngunit hindi ito ang boses ng isang taong nakaupo. Ito ay boses na puno ng lakas at galit. Sabay silang napalingon ni Marco. At doon, sa gitna ng silid, sa tabi ng kanyang wheelchair na ngayon ay wala ng laman, nakatayo si Ian. Matatag. Matangkad. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Marco, nag-aapoy sa isang galit na tinago niya sa loob ng 5 taon. Napaatras si Marco, ang bibig ay nakabuka sa pagkabigla. Hindi maaari. 5 taon, Marco, sabi ni Ian, ang boses ay mababa at nanginginig sa pinipigilang emosyon. 5 taon kong binuhat ang kasalanan na dapat ay sayo. 5 taon akong nagdusa sa isang kasalanang hindi ko ginawa. At ngayon, susubukan mong saktan ang asawa ko sa harap ko mismo. Humakbang si Ian palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit tiyak. Para kay Marco, para kay Ara, para sa lahat ng tao sa mansyon na ngayon ay sumisilip na sa pintuan, ang bawat hakbang na iyon ay isang himala.
Natulala si Marco, hindi makagalaw sa takot. At sa sandaling iyon, ang mga security guard ng mansyon ay pumasok na rin. Ang pagtayo ni Ian ay ang senyales na tapos na ang lahat. Habang kinukuha ng mga gwardiya si Marco, na hindi na lumaban pa, ang mga mata ni Ian ay hindi na humiwalay kay Ara. Nang silang dalawa na lang ang natira sa silid, ang lakas na ipinakita niya kanina ay tila unti-unting nawala, napalitan ng kahinaan at pagsisisi. Ara, sabi niya, ang pangalan niya ay isang dasal. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Lumapit si Ara sa kanya. Patawarin mo rin ako, sagot niya. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala sa nararamdaman ko. Niyakap niya ito. At niyakap siya ni Ian pabalik, isang yakap na puno ng 5 taong sakit, isang yakap na nagpapalaya sa kanilang dalawa. Pareho silang biktima. Pareho silang sinaktan. At ngayon, pareho na silang nagsisimulang maghilom. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ay dumaan, ngunit pinili nilang harapin ito ng magkasama. Si Marco ay naharap sa hustisya. At si Ara, ginawa niya ang isang bagay na mas mahirap pa. Hinarap niya ang kanyang ina. Sa isang coffee shop sa bayan, hindi sa mansyon. Nay, sabi ni Ara, kalmado ang boses. Mahal kita dahil nanay kita. Pero hindi ko na kayang maging parte ng buhay mo hanggat hindi mo nauunawaan ang pagkakamali mo. Hindi pera ang makakapagpasaya sa atin. Paggalang. Pagmamahal. Iyon ang mahalaga. Umiiyak si Aling Maritz, humihingi ng tawad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naawa si Ara. Itinayo na niya ang kanyang mga pader. Kailangan kong unahin ang sarili ko ngayon, Nay. Ang pamilya ko. Tumayo siya at umalis, iniwan ang kanyang ina sa sarili nitong mga luha. Masakit, ngunit kailangan. Ito ang kanyang paglaya. Ilang taon ang lumipas. Ang hardin ng mga Montoya ay mas masigla kaysa dati. Ang rose garden, na dati tuyo at walang buhay, ay namumukadkad ngayon sa iba't ibang kulay. Sa gitna ng hardin, tumatakbo ang isang maliit na batang babae na may kulot na buhok, ang tawa nito ay parang musika. Grisela! Dahan-dahan lang, sigaw ni Ara, natatawa habang pinapanood ang kanyang anak. Lumapit si Ian mula sa kanyang likuran at niyakap siya. Nakatayo na ito nang walang anumang hirap, ang tanging bakas ng nakaraan ay isang maliit na pilat sa kanyang noo. Kamukha mo siya, bulong ni Ian sa kanyang tainga. Pero nakuha niya ang tapang mo, sagot ni Ara, sumandal sa dibdib nito. Pinanood nila ang kanilang anak na si Grisela, na ngayon ay inaamoy ang isang pulang rosas. Mula sa mga abo ng kasinungalingan at sakit, mula sa mga guho ng pagkakasala at pagtataksil, itinayo nila ang isang buhay na puno ng katotohanan. Dalawang sirang kaluluwa ang nagkita, nag-ingat sa sikreto ng isa't isa, at sa huli, pinili na paghilumin ang bawat sugat. Nahanap nila ang lakas mula sa kanilang mga kahinaan, at sa proseso, nahanap nila ang isang pag-ibig na mas matibay, mas totoo, at ganap. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Ian. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mula sa unang kabanata kung saan nasaksihan natin ang sakit at sakripisyo, hanggang sa huling sandali ng paghilom at pag-asa, naging karamay ko kayo sa bawat pag-iyak, pagngiti, at pagtibok ng puso ng ating mga bida. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mundo ng dalawang taong sinubok ng tadhana, pinaglapit ng isang kasunduan, ngunit tunay na pinag-isa ng pag-ibig na kayang magpatawad. Nais kong ibahagi sa pamamagitan ni Ara at Ian na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng kahinaan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakamali at pagkasira. Na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang patungo sa isang ganap na pagmamahal. At higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, laging may puwang para sa liwanag ng pag-asa. Sana'y may mga aral at damdamin kayong baon mula sa kwentong ito. Ngayon, ako naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinaka-nag-iwan ng marka sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat komento ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.